Tapos sabi ni mama, hindi ka ba, sabi ni mama, tinanong si Chamame, pinag-translate ko, sabi, hindi ka ba nanghihinayang na sa pag-aaral ng mga bata, sabi niya nun. Sabi niya, mamumuhay na lang daw sila ng simple pero masaya, yung wala sa kumbaga walang sa social media. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo at inatid na po natin si Chamame. So, nagpagupit muna ako at bago ko po ikwento sa inyo ang nangyari kasi mas maganda mag-usap kami ni Chamame nang walang video. Mas maganda mag-usap kami ni Chamame na kakulang. At nung nasa bahay kasi sabi niya sa akin, kausapin ko daw, gusto niya kausapin yung nanay ko. So, sabi ko, sige, mas maganda na yung nanay ko ang kausapin mo. Sabi ko sa kanya ganun. And then, tinawag ko nga si mama, tapos Chamersin Nino. Sabi nga ganun, in-explain siya kami. So, mula umpisa, sabi niya, nagpunta siya dito sa Pilipinas na walang pamilya. At ako lang yung pamilya na tinuring niya. So, mula nung nagpunta siya dito ay patuloy yung sa isang buwan, ayun, masaya. Tapos after nun, nag-start na yung problema, which is yung kasi na-open nga sila sa social media. So maraming naninira sa akin, maraming naninira sa kanya, maraming nagagalit. Pero sa akin kasi sanay na ako about sa mga komento, mga nagme-message sa akin. Meron pang time na meron mag-message sa akin, sasabihin bakit yung pamilya na yan tinutulungan mo, bakit di mga Pilipino, marami yun, wala kang masama, ayun, ko daw, makasarili daw ako, ganyan. So yung mga yun ay hindi ko nire-reply, hinahayaan ko lang at binablock ko, especially kapag nagme-message sa akin. So nag-start yun nung na-open na sila sa social media, sa YouTube, Facebook, nakakabasa na sila mga comment. Especially yung maraming naninira sa akin. Sobrang maraming naninira sa akin sa social media, nagagalit sa akin. At direktang mini-message si Chamame, ang mga bata. Yun yung isa sa pinag-anuhan niya, pinag-basihan niya. At pagod na siya na siya ay yung nilalait siya, yung ganyan, pagod na siya. So matagal niya nang kinikimkim yun, matagal niya na hindi yun sinasabi at hinahayaan lang niya. So kung tatanungin, wala sabi niya ay wala naman daw siyang pakialam doon kasi mula nang umuwi daw sila Chamame dito, alam niya na ako ang marami ding umaayaw na sila ipumunta dito, especially yung mga nandoon sa lugar nila. Kaya sabi niya, hindi, si Ruel ang nagtutulong sa akin. Siya lang yung nagbibigay sa akin, nagpaaral sa mga anak ko, lahat niyan, pati sa pagbili ng ticket papunta rito, yun. So, nagkinuwento kay mama, ako naman nagta-translate ako, ganun. So, tinanong niya, ano daw ba ang masasabi ni mama sa sitwasyon niya, o ano daw masasabi niya, yun ang tanong ni Chamame, ano daw ba ang masasabi ng nanay ko about doon sa pangyayari yun. Di sabi ng nanay ko, yun nga, hanggang sa sabi ni mama, siya daw ay nung pag-stay nila Chamame dito doon sa ancestral house niya, walang problema, hanggang gusto nila pwede mag-stay doon, ganun. Sabi niya, may ganun daw, hanggang si mama, sabi niya, walang perfecto sa social media. Lahat may problema. Sabi lahat may nakikita. Walang perfectong pamilya. Walang perfecto sa social media. Kahit ano pa ang gawin mo, mayroong masasabi yung iba. Halimbawa dyan, yung naiinggit, nagagalit, ganyan. So, pinaliwanag namin mabuti kay Chamame lahat yun about sa social media. Sabi ko, yung mga nagsasabi ka ako ng hindi maganda ay hindi mo naman kakilala, sabi ko gano'n, huwag kong pagtuunan ng pansin yun. Sabi niya, hindi naman daw niya pagtuunan ng pansin, wala daw siyang pakialam, ganun. Sabi ko, ano yung issue, bakit ka nagagalit na ganyan? Yung daw, sabi niya, yung kahihiyan daw, at saka yung mga nagko-comment na hindi maganda. Sabi ko, yun nga kako yun. Kahit ipaliwanag ko na ipaliwanag kay Chamame, yun yung nasa isip niya na.
na lahat ng mga nagko-comment, doon siya talaga nasasaktan. Na yung mga bata naman talaga, kagaya ni Biglan Amir, wala silang pakialam doon. So, ayun, yung basta yung about sa mga nagko-comment, tsaka yung nagme-message sa kanila, yun ang may nakamatindi. Edi ayun, nag-explain pa rin siya, mami, ikaw, si mama daw, pulis, ilang taong nagpulis siya, ano daw ba masasabi niya, ganun. Sabi ni mama, basta siya, sa pag-stay sa bahay ito, walang problema, hanggang gusto niya. Tapos, syempre, yung pinapaliwanagan ni mama na walang ang perfectong pamilya, lahat may problema. Sabi niya, wala din perfecto na, kahit sa social media, ganun talaga, marami na iinis, marami nagagalit, marami na inggit. Hindi lang naman sa kanya. Sabi niya, ako nga, diba, kahit meron akong gawin sa video, may masasabi sa akin. So, yun yung pinaka mabigat na dahilan kaya siya ay parang sabi niya sa akin ang sabi niya si mami ay ganito. So, para makaiwas na sa meron pa siya sinabi pala na sabi niya about sa sa mga sinasabi sa kanya sa pamilya sa Equatorial Guinea, yun pa yun, isa pa yun. And then, about pa sa may hanggang sa kinikita, yung yan, sa kinikita sa YouTube, sabi nga niya, wala siyang pakialam dyan, sobrang na naibigay sa kanila, ganyan. Pero nasasaktan siya sa mga sinasabing hindi maganda, like yung ingrata, ungrateful, yung mga ganyan, doon siya nasasaktan. Sabi ko, hindi mo naman kilala yung mga yun, ba't ka masasaktan? Sabi ko sa kanya ganun. So, ibig sabihin talaga, yun yung pinaka, para daw matigil na lahat ng problema. Sabi ko, hindi naman siya may problema yun. Sabi ko ganun. Hindi naman problema yung mga sinasabi mo na yan. Sabi ko, ang dapat mong isipin, ako na kaibigan mo, ako, ayun pa, sabi niya, ikaw hindi kita asawa, magkaibigan lang tayo, ganyan, pero tumulong ka sa akin, sa pamilya ko, ikaw nagkakasip sa akin, ganyan, pinapasalamatan ko yun. Sabi niya, oo nga, mami, kaya wala naman talagang problema. Kaya nga pinapaliwanag ako ni mama, ni Jamel, walang perfecto, lahat nagkakaroon ng problema, kaya dapat ayusin. So, kaya pumunta siya dito, sa Jamerico, para daw maghihingi ng payo sa aking nanay. Sabi niya nun, sabi ko nga siya, mami, ano ba ang nais mo? Sabi ko sa channel gano'n. So, ang sabi sa akin ni Chamame, sila daw ay babalik na sa Equatorial Guinea. Yun po. So, sabi ni Chamame ay babalik na raw sila sa Equatorial Guinea at yun ang kanyang gusto, yung kanyang decision. Tapos, sabi ko sa kanya gano'n, nabigla ako sa desisyon niya, nabigla na lang siyang uuwi, gano'n. Sabi ng nanay ko, hindi ka ba, paano yung i-translate ko rin kasi para hindi na ako magkamali baka mamaya misunderstanding na naman. So, sabi niya, uwi na raw sila para daw maiwasan yung lahat ng problema para matapos na, sabi ko sa kanya. So, piniwanag ko sa kanya, sabi ko, mami, wala namang problema, sabi ko sa kanya. Lahat naman kako malulutas, maaayos sa pag-uusap, sabi ko sa kanya ganun. Kapag umuwi yung mga bata, paano na yung mga nasimulan ko? Pinasimulan natin, sabi ko sa kanya ganun. Tapos sabi ni mama, sabi ni mama, tinanong si Chamame, pinag-translate ko, sabi, hindi ka ba nanghihinayang na sa pag-aaral ng mga bata, sabi niya ganun. Sabi niya, mamumuhay na lang daw sila ng simple pero masaya. Yung wala sa kumbaga walang sa social media. Ganoon. Sabi ko ganoon. Sabi ko, pinapaliwanagan ko pa rin kasi pinipilit ko na sabi ko siya, mami, kung ayaw mo ako na about sa social media, pwede naman kako na hindi naman kita i-video. Pero tutulungan ko pa rin kayo. Sabi ko, hindi ako magbibideo, kahit yung pamilya mo, hindi ko i-video kung talagang para sabi niya, sabi ko sa kanya gano'n, tutulong ko sa inyo, sabi ko sa kanya ganyan, kahit hindi ko kayo i-video, sabi ko, kasi yung nasimulan natin dito sa Pilipinas, especially mga bata na unti-unti na natututo, yun ang pinanghihinayang ko, sabi ko sa kanya gano'n, para matahimik na ako ikaw,
una, huwag ka magbasa ng mga comment, huwag ka magbasa ng mga nagme-message sa'yo, yun. Parang ano naisip niya, sabing gano'n niya, ganito, hindi pa uuwi kami kung kailan ka makakaipon ng pang-ticket, sabi niya sa akin gano'n. Kasi alam ko na mahal ang ticket, sabi ni Chamame sa akin. So, hindi naman ngayong buwan, sa pangalawang buwan, pangatlong buwan, 4 na buwan, 5 buwan. Sabi ko, Chamame, yung pang-ticket ka ko, hindi pwedeng bilhin agad yun basta-basta. Sabi ko, kailangan bilhin yun, meron para medyo mura. Kasi sa totoo lang, hindi biro yung ticket na pabalik. Kasi, yung dati nga, di ba, million ang inubos ko. So, ganun din ka ako, mas malaki din ang uubusin kapag umuwi sila basta-basta. So, sabi niya sa akin, ayun pala, sabi ko sa kanya, yung bang desisyon na yan, yan ba talaga makapagpapasaya sa'yo? Sabi niya, oo daw, at least daw mamumuhay daw sila doon, na tahimik daw sila, nung walang social media, walang video, ganyan. So sabi ko sa kanya, kung kako yun ang desisyon mo, pag-isipan mo mabuti. Sabi niya, hindi, nakapag-isip na ako. Uuwi na talaga kami. At sabi niya, paano yung mga bata? Sabi niya, isasama daw niya lahat yung mga bata. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Chamame, nagdesisyon ka ako na iuwi yung mga bata. Pagka inuwi mo ako yung mga bata, sayang ka ako yung pag-aaral nila dito. Sabi niya gano'n. Sabi niya, at least doon, mabubuhay kami ng simple at saka yung walang nagagalit sa amin at lahat para daw lahat daw ay masaya na. Sabi ko, hindi kami magiging masaya. Sabi ko, ang subscriber natin ay nasa 620 plus. Sabi ko sa kanya, yung gagalit sa atin siguro mga 100 hanggang 1,000 may magagalit sa atin, pero marami nagmamahal sa atin. Sabi ko sa kanya. Yung pilit kong pinauunawa, pilit kong sinasabi sa kanya na hindi natin kaya i-please lahat ng mga nanonood sa atin. So hanggang sa yun na yung sabi niyang desisyon na hindi na raw siya gusto na raw niyang umuwi. Tapos pero kakausapin ko muna yung mga bata. Kasi mahirap ng ganyan. Gusto kong kausapin muna yung mga bata. So, ayun. Kasi nanghinayang ako sa sinimula namin. Yung nagsayang tayo ng effort, ng time, at saka yung pagpunta nila dito. Kasi yung pag-aayos lang ng sa passport nila, napakatagal. Tapos pag-uwi dito, yung gasto sa lahat, di ba? Isip nyo naman na, alam nyo na pati yung pag-aaral nila, layo ng school, binilan sila ng sakyan, lahat ibinigay natin. Kaya sabi ko, pag-isipan mo mabuti kung gusto mo talaga na umuwi. Sabi niya, pagod na raw siya sa mga nangyayari. Yun ang sabi niya sa akin. So, tanong ko, Chamame, kailangan mo explain sa mga tao. Sabi ko, kailangan mo explain sa mga tao yan. Sabi niya, hindi, ayoko mag-explain sa video. Sabi niya, hindi ko kailangan ng video. Sabi niya, sige kako, kung ayaw mo ako mag-explain. Pero kailangan niyang sa kanya mismo, mga amigo, sa kanya mismo dapat marinig yung salita na ayaw niya na dito at gusto niyang bumalik. Yun lang naman yung gusto natin, makakapag-explain siya. Sabi niya, wala daw siyang i-explain kahit ano. So hindi ka ako pwede siya yung ganun. Kailangan ka ako, malinaw ka ako na maunawaan na ang mga viewers. Kasi yung pagiging totoo nga ako, yun doon tayo nagustuhan ng mga tao. Sabi ko sa kanya ganun. Tapos ayun nga, after nun, yun na yung kanyang decision. Sabi niya ay uuwi na daw siya sa Equatorial Guinea at kasama niya ang kanyang mga anak.